O hindi kalokohan tong iba-vlog ko. Hindi naman vlog to, nagsasabi-sabi lang ako. Hindi mo kasi ako pinapakinggan eh. Ano, wala kang oras sa akin. Char. Hindi, pero alam niyo, ako, mga kapatid nababisit ako sa mga taong salbahe. Kasi napanood ko yung vlog ni Michael Pacquiao. Alam niyo ako nung panahon ng election, sobrang idol ko yan si Manny Pacquiao, pero nung panahon ng election, nabuwist ako sa kanya eh. Pero, hindi ko naisip tirahin yung mga anak niya. Hindi, I mean, hindi, nakita mo yung utak kasi ng mga tao. Visit ka dun sa isang personality, pati pamilya, idamay mo, pati personal na itsura, pati kung, di ba ganun ang tao? Ganyan ang tao eh. Tapos nalulungkot ako kasi si Michael Pacquiao, dumaan siya ng depression. Yun na lang? Hindi, konti na lang yan. Konti na lang yung Pepsi. Oh, tinira niya na. Kala mo na. Mamaya na ako dyan, baby ko, pero salamat. Sa'yo ba yan? Okay. Ayan, sorry na, istorbo yung sinasabi ko. But anyway, nalulungkot lang ako dun sa story ni Michael Pacquiao kasi syempre pinag-aaral sa international school yung bata. Tapos, pagdating niya yata ng province, Jensen ba yun or something, nabully siya kasi akala maarte siya or may mga sinasabi raw na nakakasakit sa kanya. No? Some people, may mga iba nagko-comment ng yaman-yaman niya. May iba naman taong nagko-comment. Pero doon nga ako babalik sa una kong punto na ang sama ng tao. No? Kasi si Michael Pacquiao, hindi siya violent. Hindi siya yung tipong may mga bodyguard, pasiga-siga. Hindi siya yung tipong nagpo-flaunt. So, pag nakita mong tatahimik, mabait, sweet, he seems to be a sweet boy, no? Sila pa yung nakakalungkot na sila pa yung nabubuli. Pero yung anak ng mga warlord sa probinsya ng mga pasiga-siga na talagang tignan mo naman siya mauupakan ka, sindakin yung pamilya mo, di nila kayang ibuli. So we are praying on the kindness of others. We are praying pagka tingin natin hindi pa palag, yung uubra, yung pang-iinsulto natin na wala ka naman, wala yung tatay mo. Yung mga ganyan pa-insulto natin. Yun ang binubuli. Yun ang pinag-iinitan. Pero yung mga taong halangang kaluluwa talaga na talagang mayaman kasi ang father, talagang pasiga-siga, yun yung mga hindi naman natin kaya mag-stand up collectively sa kanilang pang-aabuso sa komunidad. Minsan nga, pag binayaran ka pa nun, boboto mo pa eh. That's what frustrates me. And I know it's normal na life isn't fair, but naawa lang ako kasi kung sino pa yung matino, yun pa yung binubuli. Yun pa yung nakakarinig ng masasakit. Yung hindi mapanglait, yung hindi pa siga-siga, nakagaya ni Michael Pacquiao, yun pa yung nakatanggap ng panlalait. That is why kaya naiirita lang ako na ganun yung nangyayari. So, ang maganda lang sa kanya nung na-reinforce ng family niya yung love and through prayers, naka-recover siya. Actually, hindi na siya nag-seek ng professional help. So, minsan kasi rather than bullying, siguro magandang focus na lang ng mga taong walang magawa sa buhay is to help others. Diba? Siguro hanapin mo na lang, ano ba yung pwede kong i-content na makakatulong sa iba? O ano ba yung pwede namin gawin together imbis na mag-abang-abang kami dyan? Thank you. Sarap ng gawa mo. Imbis na mag-abang-abang kami dyan ng kukursunadahin o kaya magsiga-siga kami dyan.
Ano ba yung pwede naming tulungan? May nasiraan ba na sasakyan? Abangan nga namin, tulungan namin itulak. Ah, magbantay nga kami dito, patambay-tambay kami. Awayin nga namin yung mga snatcher. Tulungan nga namin yung mga matatanda na para may purpose kang maganda. Kasi minsan yung mga tao, hindi naman talaga sila masasama, wala lang silang purpose. So why don't we find our purpose, no? Sa buhay natin na may magandang magagawa natin na may meaning. At bigyan din natin ng halaga yung mga gumagawa ng ganun. Gumagawa ng ganun kabutihan kasi life is short, no? Hindi, regardless of your age, whether you're young o matanda ka na o mahirap ka o mayaman ka, estudyante ka or professional ka, whatever, bullying should never be an option eh. Dapat ang focus mo dapat ay i-uplift mo yung kapwa mo. Kasi wala ka namang, ito mga kapatid ano lang, pagtripan nyo lang, subukan nyo mag-uplift ng tao kesa manlait. Mas matutuwa ka. Hindi ka naman pogi pagka sinabihan mong pangit yung tropa mo eh. Pangit mo. Kinapogi mo ba? Hindi. Pero pag sinabi mong, pag tumulong ka sa kanya, bro, samahan kita, pagupit ka, or mag-gym tayo, bro, para mag-improve tayo. Yun, pogi ka pa nun eh. Bro, broken-hearted ka ba? Tara, mag-exercise tayo, tara, mag-pray tayo. Yun, nakakapogi pa eh. Subukan nyo lang. Kasi ako nasubukan ko eh. Kaya tignan nyo, sobrang pogi ko. Nasusuka yung jowa ko. Joke lang. Pero hindi, I mean, subukan natin yung maganda. Para maiba naman, di ba? Iba naman yung buhay. Puro magaganda yung naiisip mo sa kapwa. Di ba? Kasi we spend time on developing ourselves, pakataas-taas natin yung sarili natin. Nalilimutan natin na may obligasyon tayo sa kapwa natin. Yung sinasabi sa akin ng jowa ko lagi, may obligasyon ka sa pamilya mo, may obligasyon ka sa ganyan. Pag may nangihingi ng tulong ko, tas naiirita ako na naman, sasabihin niya, ikaw yung may capability tumulong, ba't di mo tulong? Tapos ako tameme, tama. Tama sila ng nanay ko. So, minsan kahit pagod ako, sige na. Gawin ko na yung makakaya ko kasi mas mabuti yung tumutulong ka kasi ikaw yung nanghihingi ng tulong. Medyo kapuspalad ka nun eh. Pag ikaw yung nanghihingi ng tulong, mas okay pa na ikaw yung tumutulong. So, and one more thing, no, aside from bullying, aside from me challenging us to be better and challenging na i-bully nyo yung mga masasama. Bully nyo yung mga pasiga-siga dyan na nakakasakit ng kapwa. Huwag nyo i-bully yung mga taong wala namang ginagawa sa inyo. Aside from that, no, bakit tayo may insecure sa connections ng iba kung may ganun din tayong connection kung ano na rin gagawin natin? So what? For example, kung sumikat sila dahil sikat yung tatay nila or what? Kung tayo, ganun din yung gagawin natin Let's just make the most of whatever we have and let us learn to be happy and to clap for others and to pray for others and to be happy siya na narating nila. Life is, tumo kayo ni, ang ganda-ganda ng sinasabi ko na kinukuha yung pagkain. Ang aso ko talaga. Life is not about competition sa kapwa. It's about competing sa sarili mo. It's about competing against your demons. It's about competing kung ang mananaig ba ay yung pagiging mabuti mo o paihintulutan natin yung greed at kasamaan ang manaig. So that's the competition in life na dapat tinatalo natin yung masamang side natin. Anyway, God bless everyone and stay pogi and magaganda.